Hi. Oh, I saw you good right at the beginning. afternoon. Oh, it's so Yes. good. It's like getting this. Well, good Oh, afternoon, everybody. It's afternoon in England and it's evening in the Philippines. yes, it's evening here, 8 p.m. in the evening. So And afternoon for you. it's even nice weather. So Yeah. what we wanted to do today is we have an as always lot of Filipino people who are scammed, Yes. especially this fake package that everybody in the world seems to be getting, and of course there are no packages, but there Yes, are that lots. is very relevant here in the Philippines, Ruth. It's sort of, it's very easy to send a package when there isn't one, and everybody is paying lots and lots of money for this. Money. Yeah. So what Jocelyn is going to do, she's going to take over, and Yes. she's going to speak in Filipino language. Yeah, I will be speaking with my own language, Filipino, because I want all my Filipino followers Yes. to know about package scam. Yeah. So what we're going to do, I will say, welcome, and when Jocelyn has finished, um, as everybody knows, this is Jocelyn Gonzalez. When Jocelyn has finished, we will put it on the website. We'll put it on YouTube, and we'll absolutely put it everywhere so everyone can see. So welcome, Filipinas and Filipinos, and Oh, wait, please. you're welcome, Ruth. Welcome to the Oh, Philippines. Jocelyn, we're nearly related now, aren't we? So, so yeah. So please listen. Thank you very much, everybody. Okay, Ruth, thank you very much for your time today. Well, Have a let's hope it lovely works. Saturday today. Yes, well, let's hope we do lots of good by this, Yes. Jocelyn. I leave it to you. Yo, thank you so much, Ruth. Thank you. Thank you. So everybody, andito na naman po ako ulit para sa inyo, sa mga kababayan kong Pilipino. Kasi meron lang po akong i-discuss sa inyo tungkol po sa fake package scam. Kasi itong fake package scam kasi, masyado na kasi siyang rampant sa Pilipinas. Kahit na mga lalaki, babae, maraming lumalapit sa page namin na sila ay nag-scam. Kasi nga, marami kasi naniniwala na once na may nag send sa kanila na meron kasi kahit kung kayo po ba ay nakakatanggap ng isang mensahe na na kahit sa email ninyo kasi malimit to kahit ako personally nakakatanggap po ako ng text doon sa personal number ko na may ako daw ay may matatanggap na package at kalakip nun ay isang tracking number at saka may phone number pa. Meron pa akong papakita sa inyong note kung ito po ay nakikita ninyo, baliktad po yata. Ito po yung example ito po yung example ng mga text na pinapadala sa akin. Ito po yung number. May number po siya nakalagay. Yan. Baliktad po ba? Ayan po yung note na nakalagay. Ito po yung personal na tanggap ko dun sa number ko. So, ayan po, may number. Ito pong sinatawag na to sa baba. Ito po yung link. Ito yung link. Kababayan ko, pag may matanggap po kayong katulad ng ganito, wag po ninyong basta-basta na i-click yung link na yan kasi yung link na yan ay maging connecta kasi sa phone ninyo maaaring kasi mahakang yung number So, once may makatanggap po kayo ng ganito, automatic po i-delete po ninyo ito. Tapos itong number po na ito nakalagay dito sa taas, ito po yung number na ginagamit ng mga scammers. Ito po. Once may makatanggap po kayo ng mga ganitong number, ibig sabihin pong number na to, ito po yung mga scam number, virtual number po ito, na mga internet number kasi ito, na yung mga scammer lang maaaring makagawa nito. So, pag na may makareceive po kayo ng katulad po nito, automatic po, i-delete na lang po ninyo. Huwag po ninyo i-click itong link na to kasi once i-click po ninyo ang link na to, makakapasok na po kayo dito sa may yung sinasabi na your parcel is ready for delivery. Confirm your shipping details. So, click here. Wag na wag po ninyo i-click yan dahil ito po ay
scam. Ito po yung example ng letter na matatanggap ninyo. Halimbawa sa email ninyo, automatic po, delete na po ninyo yan. Huwag po ninyo i-click yan. Tapos meron pa pong iba kasi sila, ito po yung ginagamit nilang iba. Hindi ko alam kung baliktad po to sa inyo eh. Ito po yung mga ginagamit nila mga shipping company, mga courier. Ito po yung mga fake din ng mga courier. Is mga example lang po yan ng mga fake na courier. Ito pa po yung bridge sweep, right? Ito naman po iba, United Nations Airway Bill Receipt. Yan. Yan po, mga ginagamit po na. Tingnan po ninyo mabuti kasi baka po isa sa inyo ay nakaka-receive na po ng mga ganitong klaseng dokumento. Ayan po. Mga peke pong documents yan. Ito po isa. Ito din po yung isa pa. Itong SE Express Delivery Service. Yan po. Isa po yan sa mga example ng mga peki pong mga dokumento na maaari ipadala sa inyo. Yan po. Pakitingnan na lang po ninyo mabuti. Baka isa po kayong nakakatanggap ng mga ganyang klaseng dokumento. Tsaka ito po yung affixation. Ito po ay malimit po talaga nilang ginagamit to. Marami po kami natatanggap ng mga ganitong klaseng papel. Ito po ay fake. Wag po kayong maniniwala sa mga ganitong dokumento once na may naipadala sa inyo kasi mga fake pong courier ito. Ito po napapansin po ninyo, Yemen, no? Tapos ito po, ito yung mga ipapakita sa inyo. Yan, papakita nila yan sa inyo. Yan po ay nakukuha lang po nila yan sa Google, nakukuha lang po nila yan sa internet. Marami pong makukuha ganyan. Mga pictures. Yan po. Tapos, kalimitan kasi, ito ay yung matatanggap sa text gamit ang iyong phone number. Sila ay magpapadala sa iyo ng mensahe kasama ang isang shipment. Yung pinakita ko po sa inyo kanina, yung po yung shipment na nakita niyo kanina, yung mga courier na yun, yung po ay mga ticket po yun. Kasi po, yung package scam po ay kasi, iba-iba po kasi ang uri noon. Halimbawa, sabihin sa iyo na magpapadala sila ng box. Ang laman po ng box ay mga valuable items, halimbawa mga branded na relo, branded na bags, branded na mga sapatos. Yung iba pa nga sinasabi na may mga million of dollars na nakalagay dun sa box. Mga kababayan, huwag po kayo maniniwala sa mga ganun kasi ang legit po na package, hindi po inaalaw yung mga valuable items sa loob ng isang box. At saka yung legit po na package, halimbawa, ipapadala dito sa Pilipinas, yun po ay dadaan sa ating postal office. Tandaan po ninyo, sa postal office po natin yung dadaan. At ang postal office po ay magpapadala sa inyo ng isang note na katunayan na kayo ay may package. Pero magtataka po kayo kung saan po yun nanggagaling ang package. Halimbawa, may magpapadala sa inyo ng package, hindi naman ninyo kilala personal o hindi naman ninyo relatives, hindi nyo kaibigan. So, ibig sabihin po, yung bigla na lang siya magsasabi sa iyo na may package kang matatanggap. Mga kababayan, magtataka na po kayo sa ganon. Kasi po, yan malimit po ang mga ginagamit nila. Tapos, ang tandaan po natin na yung legit po na package ay i-deliver po mismo yun sa inyong bahay. Mayroong iba na dadaan naman sa postal at kayo ay walang babayaran. Pero, ang magpapadala po ninyo sa inyo, either na kamag-anak ninyo, kaibigan ninyo, na mga personal po ninyong kilala. Pero pag ang sinabi sa inyo na may matanggap kayong package na yung taong yun ay hindi ninyo kilala, halimbawa, nanggaling sa isang US military, yan po ang karamitan din nilang ginagamit, yung mga pictures po ng mga US military natin doon sa Amerika. Yan po ang malimit na ginagamit nila. Gumagamit po sila ng mga pictures ng mga magagandang babae, yung mga gwapong lalaki, para po kayo ay maingganyo. Tapos may iba pa nga sasabihin nila sa inyo na sila ay nagtatrabaho sa isang oil rig. At saka yung iba ay gumagamit nyo. Tabi yung sinasabi ko po sa inyo na gumagamit sila ng mga US military servicemen. Ninanakaw po nila kasi mga pictures na yon sa mga Facebook account ng mga totoong tao. At yun po ang ginagamit nila. At saka
ikaw ay paiibigin nila gamit yung mga love words na sinasabi nila sa'yo, syempre, kayo naman maniniwala din naman kaagad sa sinasabi, huwag po kayong maniniwala sa mga ganong sabi-sabi lang. Kasi po yung package scam kasi, marami kasi kami natatanggap na mga visitor sa amin na sinasabi nga na makakatanggap sila ng isang package sa loob ng isang box na yun nga, naglalaman ng mga valuable items. Magtaka na po kayo doon, mag-isip na kayo. At saka, mayroon pang natawag sa inyo na gamit ang number ng mga Pilipinas. Sasabihin sa inyo na ang package mo ay andito na sa Subic, okay, ang package mo nasa Cebu, kailangan may babayaran ka ganitong amount. Huwag po kayong maniniwala sa ganun at saka wag po kayong magbibigay ng pera kasi once nagbigay po kayo ng pera, maraming dahilan po yun eh. May mga kasunod pa yan. Sabi na yung package hindi makarating sa'yo kasi naka-hold dito sa Subic kasi nga nahuli dahil may lamang mga valuable items. Pag sinabi na naman nila yan sa inyo, syempre, hihingi na naman yan sila sa inyo ng pera. Another scam na naman po yun. So kayo, wag po kayong maniniwala sa mga ganon. Tandaan po yung sinasabi ko kanina na yung legit na package, wala po kayong babayaran. Siguro kung sa legit man, yung postal office, magpapadala sa inyo ng notice, siguro babayaran naman siguro wala, mga less than 1,000 siguro, pero hindi naman ganun kalaking halaga na hinihingi nila sa inyo. Pag malaking halaga na po ang hinihingi nila sa inyo, yan po ay fake na, mga scam na po yan. Lagi po natin isipin din na ang inyong perang pinaghirapan, dapat ninyong ingatan, huwag tayong papadala sa mga ginagawa ng mga scammer sa internet kasi yung mga scammer sa internet, basta-basta na lang yan magpapadala sa inyo ng friend request o kaya basta-basta na lang yan sila mag-message sa inyo sa messenger ninyo na ito nga, may package kayo o kaya magsisend sila ng friend request sa inyo, paiibigin kayo, gagamit sila ng mga love words. Minsan gamit nga nila yung mga pictures ng mga US military. Ang mga US military ay hindi po yan sila magpapadala ng mga friend request sa mga taong hindi nila kilala kasi yan po sila ay busy po sa kanilang trabaho. At saka, sasabihin pa nga nila sa inyo na sila ay nakadeployed sa Afghanistan, sa Yemen, sa Syria, o kaya sa Nigeria. Ilagay po nyo sa isip ninyo na ang mga lugar na yun ay wala pong mga US military na nakadeploy doon. At saka ang totoong US military, hindi nila sasabihin sa inyo kung saan sila nakadeploy kasi bawal po yun sa kanila. Merong hihingi sila ng pera sa iyo, napapadalan sila ng card para makatawag sa iyo, para ma-receive mo nga yung package, para makipag-communicate sa iyo. Pero wag po kayong magpapadala sa mga ganon. Tapos yung sa package pa pati, pag hiningi nila sa inyo yung copy ng inyong passport, o halimbawa, copy ng inyong ID, wag na wag po ninyong ibibigay yung inyong mga personal information, halimbawa address, birthday ninyo, wag po ninyong ibibigay yan kasi ang mga scammer kasi hindi natin alam kung ano yung mga ginagawa nila kasi yung mga ID natin, maaari din po nilang gamitin yan sa pang-scam pa nila. Kaya beware po, wag na wag kayo magbibigay sa kanila ng inyong mga personal information, lalo na hindi ninyo sila kilala. Wag na wag kayong magbibigay ng inyong birthday o kaya phone number, yung inyong mga IDs, driver's license, passport. Wag na wag po ninyong gawin yan kasi sila po hindi ninyo kilala. Sila po kasi ay para lang po tayo makaiwas sa fraud o kaya sa scam. Ang mga taong hindi natin kilala kasi ang mga identity ng mga yun kasi ang karamihan sa mga scammer ay from West Africa, either nasa India, meron din sa Romania, basta iba-iba pero mas marami sa West Africa, that is Nigeria at saka sa India. Hindi lang po ninyo kasi alam, akala ninyo yung kausap ninyo ay yung mga taong nasa picture. Hindi po yung mga nasa picture ang taong kausap ninyo.
minsan po mapapansin din, kayo po kung aware kayo sa isang profile, na aware kayo doon sa isang link, kung makikita po ninyo, sa isang profile kasi, may tatlong dot doon sa right side ng kanyang picture. Pag kinlik po ninyo yon, makikita po ninyo doon ang URL. Titingnan po ninyo kung match ba yung pangalan niya doon sa Facebook profile niya at saka doon sa URL. Kasi ang mga scammers kasi, mas malimit nilang gamitin yung mga pangalan ng yung mga pangalan nila sa Nigeria. Yung mapapansin po ninyo yun na hindi po yung totoo. Mga fake po yun. Kaya dapat ikaw ay maging maingat din doon sa mga iyong mga personal na mga ID. Huwag na huwag po ninyo papadalhin sa kanila. Kasi madali lang kasi gumawa din ng mga fake na page kasi sa Facebook. Kahit sino pwede kasi gumawa nun eh. Halimbawa, kahit ako, pwede akong gumawa mayroon na akong personal account. Pwede akong gumawa kahit mga 4 na account. Ina-allow din kasi ng Facebook yun eh. So, ang Facebook kasi, wala din kasi silang pakialam kung fake ba o totoo ba yung page na ginagawa ng mga taong na gumagawa ng kanilang page sa Facebook. So, basta ang Facebook kasi, tanggap na lang sila ng tanggap. Tandaan natin para makaiwas po tayo sa iba't ibang uri ng scam. Maaari nyo kasi, ang lahat kasi niyang mga bagay na marami kayong katanungan, ang Google po ay makakatulong sa inyo ng malaki yan. Mag-search po kayo sa Google, magtanong kayo sa Google, lahat po ng katanungan ninyo masasagot doon sa Google. Halimbawa, yung sa package scam na yun, mag-search din po kayo doon sa Google, malalaman din po ninyo doon kung ano yung mga dapat ninyong gawin pag may matanggap kayong text o kaya message na about doon sa mga package. I-search lang po ninyo sa Google. I-search po ninyo sa Google about yung package scam. Doon po sa Google, makukuha na po ninyo, marami na po kayong information na makukuha doon. Tandaan po natin, mga kababayan kong Pilipino, sabi nga dati ni Ernie Baron, kung natandaan po ninyo si Ernie Baron, sabi nga niya, knowledge is power. So, tandaan po natin yan, na kung meron po tayong kaalaman tungkol sa mga bagay-bagay, marami din po tayong matutunan. Yung nga sabi ko sa inyo, mag-search po kayo sa Google at malalaman po ninyo kung yung sinasabi ng taong yun na package na ipapadala sa'yo, kung legit ba o hindi. Katulad po yung kanina sinasabi ko, pinakita ko sa inyo, yung mga numbers, yung mga number na ganito, mga ganyan number. Tapos meron pang number na nag-uumpisa sa 234. Meron pa kasing number na nag-uumpisa sa 234. Ito po katulad po nito. Yan. Kung makikita po ninyo, ito po yun ay yun, nag-uumpisa sa 234. Yan. Itong number na to. Pag nag-umpisa po yan sa 234, 244, yan po ay Nigeria number po yan. Automatic po, i-block na po ninyo yung mga numbers na ganyan. Meron pang iba na gamit, plus 44. Yung plus 44, alam, sa UK po na number yun. Pero yun po ay mga virtual number. Mga scam number po yun. Kasi ginagamit din po ng mga scammer ang iba't ibang number. Connected din po kasi yun sa connected po yun sa internet. Kaya, mga peke po yung mga number na ginagamit nila. Minsan nga isipin ninyo, akala ninyo, ang number na ginagamit niya, sabi niya halimbawa, nasa Texas siya, gamit niya yung number ng Texas, hindi po yun real na number. Mga virtual number po yun na kinukuha lang po ng mga scammer yan. Hindi po yung mga totoong number. Katulad nga, halimbawa, ang mga scammer din pati kasi, sabihin na natin gusto nyo talagang makipag-video call sa kanila, once na sinabi po nyo sa kanila ang video call, hindi po yan sila pumapayag na mag-video call kasi hindi po kasi makikita ninyo yung totoong mukha nila. Hindi yan sila pumapayag kasi alam naman nila kasi sa sarili nila, hindi sila totoo. Gamit lang nila yung pictures ng iba. At saka meron pa nga iba na magpapadala sila ng mga video. May video ng mga real men. Gagamitin nila yan, kinukuha din nila yung mga video na yan. Yan, tapos isi-send sa inyo. Hindi po yun mga real na video. Pansinin po ninyo
halimbawa, mag-send sila sa inyo ng ganong video, pansinin po ninyo yung sa bibig, kung nagmamas po doon sa bibig at saka sa sinasabi niya. Yun po ang mga, at saka alam naman po natin, 2021 na po tayo ngayon eh. Ano na po yun, yung anytime, pwede tayong mag-video, gumamit ng video call sa kausap natin kung talagang gusto natin silang makita. Di po ba? Yung nga, tulad ng sabi ko sa inyo kanina, yung mga scammer, hindi po yan sila pumapayag sa video call. Gusto nila yung chat ka lang o kaya text lang. Tapos pag sinabi nila, halimbawa, may isang profile na yung isang US military, magsisend sa inyo ng friend request, tapos ikaw naman, tinanggap mo. Once na tananggap mo na kasi yan, sasabihin na agad nila sa'yo na mag-open ka ng apps na Hangout, doon na lang tayo mag-usap sa Hangout. So, siyempre, ikaw naman, hindi mo alam yun, mag-open ka ng Hangout ngayon. Ngayon, doon sa Hangout, gamit lang naman kasi ang email address nun, pwede ka na maka-open ng Hangout. Ngayon, doon yung scammer, doon na makipag-communicate sa'yo sa Hangout. Naku, wag nang po ninyo gagawin kasi ang Hangout po, yan po yung mga playing ground ng mga scammer na doon nila dinadala ang kanilang mga victims sa Hangout. Wag po kayong pumayag na mag-open ng Hangout pag sinabi nila sa inyo kasi kaya gusto nilang dalhin ka doon sa Hangout kasi anytime kasi yung account na ginamit nila pang send request sa inyo, anytime pwede kasi matanggal ng Facebook yun once na may mag-report ng account. So pag natanggal na yung Facebook account niya, pumayag ka na doon ka na sa Hangout, yung communication ninyo ando na sa Hangout. Tapos meron pa po akong i-share sa inyo, yung halimbawa isang US military serviceman magsisend sa inyo ng friend request o kaya sabihin niya ito yung email address ko, Gmail o kaya Yahoo. Tandaan po ninyo, ang mga totoong military servicemen, hindi po yan sila gumagamit ng mga Gmail, hindi sila gumagamit ng Hangouts, hindi sila gumagamit ng Yahoo accounts. Ang gamit lang po ng mga military servicemen ay yung @mail.mil. Yun po yung gamit nila. Pag ibang email na po yung ibibigay nila sa inyo, yan po ay hindi na totoo. Mga fake po yan. Tandaan po ninyo, ang real US military servicemen, kasi yan po ay ini-issue na sa kanila yan. Ang legit po na email address nila ay @mail.mil. Tandaan po ninyo, yan po yung legit na email address ng mga US military servicemen. Itong Pakistan kasi na to, malimit din, napapansin ko lang, puro Pilipino, ang mga victims dito. Hindi lang babae ang nabibiktima, kundi yung mga lalaki din. Kasi yung mga lalaki, parang sa tingin ko, parang mag-send lang sa kanila ng friend request yung isang magandang babae. Halimbawa, US military, magsisend sa kanya ng friend request, agad niya tatanggapin. Tapos, alam mo, sabihin sa kanya nung kausap niya na may papadala akong package sa'yo, maniniwala na kaagad. Kasi siyempre, tayo kasi mga babae, minsan mabusisi pa tayo eh. Yung mga lalaki kasi minsan, basta na lang sila, tanggap na lang sila ng tanggap, payag na lang sila kasi nga maganda yung babae, padalan sila ng mga sexy na pictures, tapos pag hihingi ng pera sa kanila, parang naniniwala sila kaagad. Kaya sa mga kababayan ko mga Pilipino na mga lalaki dyan, kaway-kaway po, binibigyan ko na po kayo ng babala tungkol dyan. Huwag po kayong kaagad sa mga ganong klaseng mundos ng mga tao sa internet kasi nga, once kasi nakapagpadala ka ng pera, hindi na matatapos yan. Hihingi at hihingi na yan sa'yo. Siyempre, ikaw naman, siguro, mapaibig ka na, gagamit na sila ng mga love words sa'yo, parang hindi ka na makatanggi kasi nga parang napaibig ka na doon. Ngayon ikaw naman magpapadala ka ng pera. Huwag po ninyong gagawin yan kasi isipin po ninyo napakahirap po kumita ng pera sa Pilipinas lalo na ngayong pandemic. Siyempre tayo po ay kalimitan ngayon. Yung iba nga walang matrabaho at saka itong pandemic na to kasi maraming tao naapektuhan at saka maraming nai-scam. Napapansin namin kasi yun eh. The more na yung mga tao nasa bahay lang, siyempre iba kasi naiinip pag may mag-send sa kanila ng friend request, tatanggapin nila kaagad.
para gusto lang kasi nilang malibang. Pero hindi nila alam na ang kahinat na noon ay, at saka hindi na napapansin na i-scam na sila. Nakakapagpadala na sila ng pera. Minsan nga nauubos na yung savings nila sa bangko o kaya nabibenta na nila yung kanilang mga ari-arian. Nagbebenta na sila ng kanilang mga bahay para ipadala na sa scammer. Pero tandaan po natin, yung mga scammer na yan kasi hindi niyo yan sila kailangang personal. So hindi niyo kailangan magbigay ng pera, lalo na sa package na yan. Never po kayong mag-send ng pera pag sinabi sa inyo may package. Magtaka na kayo dahil bakit ang taong to magpapadala sa akin ng package? Hindi ko naman siya kilala. Bigla na lang nag-message sa akin, bigla na lang nag-send ng email sa akin na may papadala sa akin na package. Wag po ninyong pansinin yung mga ganon. Wag po kayong pumayag sa ganon kasi ang kasunod po niya ay manghihingi na ng pera sa inyo. So, beware po kayo sa mga ganon. Lalo na po yung sasabihin sa inyo na merong kakausap sa inyo. Minsan, meron pa nga iba minsan na may kumakausap sa inyo na mga Pinay, mga Pilipino din, mga gamit yung mga cellphone number din sa Pilipinas. Tapos yung mga babae na yon, sila makipag-communicate sa inyo tungkol dun sa package na sabihin mai-issuehan na namin ang resibo ito, kailangan magpadala ka ng pera para matanggap mo ng iyong package. Huwag na huwag po kanyong gawin yan. Never po kayong magpirma ng kahit na na papel, halimbawa, may ipapadala sa inyo. Never po ninyong gawin yun, napipirma kayo o kaya sasabihin nila sa inyo na puntahan mo yung package mo dito kasi hindi lang kasi ma-release kasi kailangan ng pera. Huwag na huwag po ninyo gagawin yan kasi hindi po ninyo kilala kung sino yung mga taong kausap ninyo. Kaya gagawin po ninyo dyan, pag halimbawa nakatanggap kayo ng mga numbers na gamit yung numbers sa Pilipinas, pwede halimbawa Globe, pwede po ninyo i-report yan sa service provider sa Globe. I-report po ninyo yung number na yun doon na sabihin ninyo ito po is scam number para ma-block na po ng service provider yung number para hindi na po magamit sa iba, para hindi na po makapambiktima. O kaya kung sa tingin naman ninyo ay hindi ninyo kilala yung taong kausap ninyo, automatic po, block na po ninyo kaagad yan. Huwag na po ninyo hantayin pa na humaba pa yung usapan ninyo kasi habang umahaba po yung usapan ninyo, damo na naiinganyo ka. Parang naiinganyo ka kasi gamitan ka lang ng mga magagandang salita, gagamitan ka ng mga love words, yun, naiinganyo ka na kasi sa mga ganun eh. So, ang gagawin po ninyo, automatic po, block na yan. Kasi, mahirap po yun. Tsaka, lalo na halimbawa, sa yung Facebook, naka-open po yung yung sa friends list ninyo, andun yung mga kamag-anak ninyo, maaari din po kasi nila mabiktima yun eh. Kasi nakikita nila dun sa Facebook mo, andun yung mga friends mo, kung halimbawa hindi sila uubra sa'yo, ang gagawin naman nila, kung ano yung nakikita na dun sa mga friends, sa friends mo, pwede din po nila maging biktima yon. Kaya mag-ingat po kayo sa mga ganon, mga kababayan ko. Hindi ko na po ito patatagalin kasi alam ko naman na sana po maging aware kayo sa mga sinabi ko sa inyo kasi ayaw ko din naman po na mga kababayan ko ay mabiktima po ng scam kasi parang hindi po kasi katanggap-tanggap yun kasi lalo na pag marinig mo yung magsasabi sila sa iyo na nagpadala sila ng malaking pera, halos milyon na yung naipadala, nagbenta na ng ari-arian o kaya nagbenta na siya ng isang condominium unit niya para ipadala lang doon sa scammer na halos hindi nga niya nakita yung mukha, ni ayaw nga makipag-video call sa kanya. Kaya wag po ninyong gagawin yon. Mag-aware po kayo sa mga ganong bagay. Kasi, yun nga, sabi ko sa inyo, ang inyong perang pinaghihirapan ay hindi dapat mapunta sa ibang tao, lalo na sa mga taong hindi ninyo kilala. Yun lang po, hindi na po ako magtatagal kasi alam ko naman na gawain pa kayo.
maraming salamat po sa pakikipagpanood at sana po may aral kayong nakuha sa mga sinabi ko sa inyo. Lagi po ninyong tatandaan na pag tayo ay may kaalaman, hindi po tayo malinlang. Yun po ang dapat na ilagay natin sa isipan natin. At saka yun nga, sabi nga po ni Ernie Baron, knowledge is power. Kaya kailangan mangingibabaw pa rin na may alam kayo. So yun lang po mga kababayan ko. Maraming salamat po sa mga nanood. At sana po sa mga susunod pa na gagawin namin mga live video chat ay maanyayahan din po kayo namin na manood. In behalf po sa Scam Haters United, kasi ako po yung isang admin na Pilipino doon, pag gusto po ninyong, kung may tanong po kayo, kung may gusto kayong malaman tungkol sa scam nga, pwede po kayong lumapit po doon sa page namin at anytime po, asahan po ninyo na kayo ay aming tutulungan. Huwag lang po pera dahil hindi po namin kayo matutulungan pag tungkol po sa pera. So maraming salamat po mga kababayan ko. Good night po at saka good afternoon sa ibang panig ng bansa. Good afternoon, good morning. Maraming salamat po. Good night.